Ayon sa 2025 Defense White Paper ng Japan, mas seryoso at agarang banta na ngayon ang Hilagang Korea sa kanilang seguridad. Madaling makita kung bakit ang Pyongyang ay regular na gumagawa at sumusubok ng mga misil at pinapalakas pa nito ang ugnayan sa Russia at China. Isa ito sa siyam na nuclear powers sa mundo. Sa ilalim ng marahas at pabago-bagong diktador na si Kim Jong-un, isa ang bansa sa pinakamapanganib at hindi mahulaan sa mundo. Maaaring mas maagang dumating ang digmaan sa Asya kaysa inaasahan. Habang ang Timog Korea ang pinakahalatang target para sa Pyongyang, maaari itong kumilos sa ibang direksyon at umatake sa Japan. Kung ganoon, ano ang mangyayari at aling bansa ang magwawagi? Sa totoo, bagamat imposible hulaan ang eksaktong resulta ng anumang haka-hakang digmaan, posible namang gumawa ng matalinong pagtataya base sa datos na meron tayo. At marami namang datos tungkol sa kani-kanilang militar, mga pulisya, at taktika ng Japan at Hilagang Korea. Halimbawa, ang global firepower, isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng datos tungkol sa 145 na makabagong puwersang militar sa mundo ay naglalathala ng detalyadong impormasyon ukol sa lakas ng bawat bansa sa manpower, pondo, yaman, lohistika, at puwersa sa lupa. Naglalabas din ito ng taunang ranggo na sumusuri sa kabuuang lakas ng bawat bansa para sa 2025. Nasa ika-8 pwesto ang Hapon, kasunod ng Pransya at nagkakaisang kaharian. Mas mataas ito kaysa sa Turkey, Alemanya at Israel. Samantala, ika-34 ang Hilagang Korea sa pinakamalakas na militar sa mundo ayon sa global firepower, mas mataas sa Bangladesh. Ngunit mas mababa kaysa Argentina, Mexico at Nigeria. Ang mga ranggo lamang ay hindi naman talaga nagsasabi ng marami sa atin. Hindi rin sigurado na ang mas mataas na ranggo na bansa ay laging mananalo laban sa mas mababa sa listahan. Pero habang mas sinusuri natin ang datos, nagsisimula tayong makakita ng malinaw at matitinding pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bansang ito. At bagamat malinaw na mas nakalalamang ang Hapon sa maraming mahahalagang aspeto, may ilang mahalagang kalamangan din ang Hilagang Korea pagdating sa lakas tao. Halimbawa, ika-12 ang Hapon sa pinakamalaking populasyon sa mundo na may mahigit 123 milyong tao. Mas maliit ang Hilagang Korea na may populasyong mahigit 26 na milyon lang. Dahil dito, may 42 milyong Hapon na pisikal na akma para sa serbisyo. Dagdag pa ang 11 milyon na umaabot sa edad militar kada taon. Sa Hilagang Korea, 5.3 milyon lang ang akma para sa serbisyo at 420,000 ang umaabot sa edad militar bawat taon. Pagdating naman sa aktwal na laki ng hukbo, mas malaki talaga ang puwersa ng Hilagang Korea sa ngayon kumpara sa Hapon. May mahigit 13 milyong aktibong tauhan ito. Samantalang ang Hapon ay mas mababa sa 250,000 dagdag pa ang 500 at 60,000 reservists kumpara sa 56,000 ng Hapon. Ipinapakita nito ang malaking pagkakaiba ng doktrina at patakaran militar ng dalawang bansa. Matagal nang pinapakita ng Hilagang Korea ang lakas at bumubuo ng pinakamalaking puwersa para takutin ang mga kaaway nito. Tulad ng Estados Unidos at Timog Korea, ang Hapon ay nanatili sa mapayapang paninindigan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kaugnay ito sa Artikulo 9 ng Konstitusyon ng Hapon na tumatakwil sa digmaan at nagbabawal sa paggamit ng puwersa sa paglutas ng internasyonal na alitan. Pinipigilan din ng Artikulo 9 ang Hapon na bumuo at magpanatili ng malalaking puwersang militar, bagaman pinapayagan nito ang pagkakaroon ng puwersa para sa sariling depensa. Kaya, kadalasang sinusunod ng Hapon ang patakaran ng depensibong depensa na nakatuon sa mga hakbang para maprotektahan ang mamamayan at infrastruktura ng bansa. Sa halip na puwersang panlaban para umatake o sumakop ng bansa, may mga pagtatangkang baguhin ang Artikulo 9 para payagan ang Hapon na palakasin ang militar nito kamakailan, lalo na matapos tumaas ang tensyon sa buong rehiyon. Mahalaga ring tandaan na kapag inatake ang Hapon, tiyak na gaganti ito at hindi lang basta tatanggap ng resulta. Mahalaga ring tandaan na sa anumang posibleng digmaan sa pagitan ng Hilagang Korea at Hapon, maaaring hindi ganoon kalaki ang epekto ng bilang ng mga sundalo sa magkabilang panig dahil walang land borders at pinaghiwalay sila ng dagat ng Hapon.
mahihirapan ang Hilagang Korea na magtipon ng malaking puwersang militar sa lupa ng Hapon. Kailangan nito ng maraming transport planes at landing craft para mailipat kahit maliit na bahagi ng malaking hukbo mula dagat papuntang teritoryo ng Hapon. May home ground advantage ang Hapon at aasahan nito ang malakas na puwersa sa himpapawid at dagat laban sa anumang pananakop. Papalubugin agad ang barko at pabagsakin ang eroplano ng Korea bago sila makalapit. Kasabay nito, kaunting bilang lang ng mga sundalo ng Hilagang Korea, lalo na yung mula sa kanilang special forces, ang maaaring magdulot ng matinding pinsala. Halimbawa, matapos ang pagsalakay ng submarine sa Kangnung noong 1976, kailangan ng 60,000 sundalong Timog Koreano para hanapin at labanan ang 20 ahente ng Hilagang Korea. Noong 1968 pa, isang maliit na grupo na binubuo lang ng 31 sundalo mula sa Special Forces ng Hilagang Korea ang muntik nang maisakatuparan ang plano nilang pagpatay sa Pangulo ng Timog Korea. Ipinapakita nito kung gaano kadelikado at mailap ang elite na sundalo ng Pyongyang. At kahit na may ilan sa kanila na makarating sa Japan, maaari silang magdulot ng kaguluhan. Posibleng subukan ang pagpatay sa mga kilalang personalidad sa politika at militar. Maraming sundalo ang makikinabang sa kanilang karanasan sa digmaan sa Ukraine dahil nagpadala ang Hilagang Korea ng ilang tauhan mula sa kanilang malaking hukbo para tumulong sa Russia. Noong mga nakaraang panahon, buti na lang may plano na ang Japan para harapin ang paglusob ng Special Forces kasama ang malapit nitong kaalyadong Estados Unidos. Nagsagawa ang Japan ng maraming pagsasanay at contingency plans na ipatutupad sakaling pumasok ang mga puwersa ng Hilagang Korea sa kanilang teritoryo. Halimbawa, tinutukoy ng Operation Plan 5055 kung paano tutugon ang Japan at United States Forces sa mga base sa bansa kung may pag-atake. Pagmomobilisa ng puwersa at kagamitan para protektahan ang mahahalagang lokasyon at infrastruktura sa bansa. Kaya kahit mas malaki ang hukbo nila, mahihirapan pa rin ang Hilagang Korea na ganap itong magamit. Ganito rin ang sitwasyon sa puwersang panlupa ng bansa. Sabi ng Global Firepower, malakas ang kakayahan sa lupa ng Hilagang Korea para sa laki ng bansa. Ang Hilagang Korea ay may mahigit 4,300 tangke, 18,000 armored vehicles, 2,000 artillery systems, at 1,500 mobile rocket projectors. Mas kaunti ang Japan na may mahigit 500 tangke, 600 artillery systems, at 50 mobile rocket projectors. Gayunpaman, mas marami itong armored vehicles na umaabot sa halos 32,000 ayon sa pinakabagong datos. Konektado ito sa magkaibang pananaw ng dalawang bansa sa depensa at digmaan, kung saan desperadong mag-ipon ng kapangyarihan ang Hilagang Korea. Habang mas pinipili ng Hapon na mag-focus lamang sa mga kakayahan sa depensa, mas iniinvestan nila ang mga nangungunang air defense systems at interceptor missiles, imbes na magkaroon ng napakaraming tangke. Sa numero, mas malakas ang Hilagang Korea kaysa Hapon sa aspetong ito. Gayunpaman, mahalaga rin ang kalidad sa digmaan. Hindi lang dami, maraming tangke ang Hilagang Korea, pero hindi ito kabilang sa pinakamahusay sa mundo. Sa katunayan, malaking bahagi ng arsenal ng Pyongyang ay luma at lipas na. Sobrang luma at lipas na. Ginagamit nila ang mga modelong tulad ng Soviet T-34 main battle tank na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. May malaking inventaryo rin ito ng mga matandang tangke tulad ng T-54, 55 Chinese type, 50 at Soviet T-62 na maliit ang tsansang magtagumpay. Sa isang harapang labanan laban sa mas modernong ika-4 o ika-5 henerasyong tangke, mayroon namang mga lokal na modelo ang Hilagang Korea tulad ng Chonmaho at Songunho. Ang mga opisyal ng Hilagang Korea ay lihim pa rin sa teknikal na detalye at kakayahan ng mga tangke. Ngunit dahil sa limitadong mapagkukunan na mayroon ang Pyongyang, hindi inaasahan na magiging partikular na mahusay o epektibo ang mga ito sa mga makabagong labanan. Maraming analista ang tawag sa mga tangke ng Hilagang Korea na patibong ng kamatayan dahil sa kanilang baluti, armas, at iba pang kakulangan kung ikukumpara sa mga nangungunang tangke mula sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng United States M1 at 2 Abrams o ng Timog Koreanong K2. Black Panther, ang pangunahing tangke ng Japan naman ay ang Type 10.
Ika-4 na henerasyon itong modelo ng Mitsubishi Heavy Industries na tampok ang balanse ng firepower, mobilidad, at teknolohiya na kinikilala ng Japan sa mundo. Hindi ito kabilang sa pinakamagagaling na tangke sa buong mundo, pero napakabagay nito para sa mga pangangailangan ng Japan. Mas magaan ang chassis nito kaysa sa ibang pangunahing tangke ng labanan. Nagbibigay ito ng mataas na kakayahan sa pagmaniobra sa mga kalsada, pagtawid sa mga tulay, at sa medyo mahirap na lupain ng Japan. Mayroon din itong makapangyarihang 120 mm na kanyon na may napakabilis na autoloader system, matibay na composite armor, at makabagong networking capabilities para sa mas mahusay na pamamahala sa labanan. Sa mismong Japan, siguradong mananalo ang Type 10 laban sa karamihan ng tangke. Kahit anong ipadala ng Hilagang Korea, gaya ng nabanggit, mahirap para sa Pyongyang na makarating kahit isa sa kanilang tangke o armored vehicles sa Japan. Sa unang lugar, dahil sa sobrang hirap ng logistics na kailangan para magpadala ng malaking puwersang militar sa kabila ng dagat ng Japan, mas mahalagang pag-usapan kung paano nagkakaiba ang dalawang panig pagdating sa lakas ng himpapawid at dagat. Matagal ng bihasa sa paglalayag ang Japan at mahusay sa mga katubigang nakapaligid dito. Ipinagmamalaki ng Japan ang isa sa pinakamalalakas na puwersang pandagat sa mundo. Bagamat para sa depensa lang ang kanilang pulisya, alam nilang kailangan ito bilang panangga sa banta ng pananakop o pag-atake mula sa China, North Korea, o iba pang hindi kaalyadong bansa. Ang hukbong dagat ng Japan ay moderno at balanseng-balanseng, na may tinatayang 24 na submarino mahigit 40, na destroyer 4 na helo-carrier 6 na frigate, at mahigit 20 na barkong pangmina rin. Kahit na hindi ganoon karami ang kabuang bilang ng mga barko at hindi rin kalakihan ang bilang ng mga tauhan ng hukbong dagat, ang puwersang ito ay binubuo ng malalaking barko na kayang ipagtanggol ang kanilang sarili at magdulot ng malaking pinsala sa sinumang kalaban. May mahusay na kakayahan sa anti-submarine at anti-mine warfare. Mas malaki ang hukbong dagat ng Hilagang Korea. Ayon sa Global Firepower, may higit 200 barko at ayon sa ibang sanggunian, halos 500 ang kabuuan. Gayunpaman, muli ito ay kwento ng dami kaysa kalidad. Karamihan sa barko ng hukbong dagat ng Hilagang Korea ay luma at mula pa sa panahon ng Unyong Sobyet. Karamihan sa kanilang mga barko ay maliliit na brown watercraft, kaya mas epektibo ang mga ito sa ilog, lawa, o mababaw na tubig sa baybayin. At karaniwan silang hindi maganda ang performance kapag nasa laot na, higit 50 milya mula sa baybayin. Mahalaga ito dahil kung gugustuhin ng Hilagang Korea na magsagawa ng matagal at matinding pag-atake sa Japan, kakailanganin nila ng malakas at maaasahang puwersa ng hukbong dagat para magawa iyon. Wala sila noon, kundi malaking koleksyon ng karamihan ay lumang bangka na halos walang silbi sa totoong labanan sa dagat. Malamang gagamitin ng Japan ang mas malakas nitong hukbong dagat para hadlangan ang anumang paglapag o atake mula sa dagat. Maaari itong umasa sa malalakas nitong mga frigate, destroyer at submarino para matukoy at mapabagsak ang mga paparating na barko bago pa man makalapit sa baybayin ng bansa. Ginagawa nitong halos imposibleng makalapag ang mga puwersa ng Hilagang Korea sa lupa ng Japan. Samantala, sa himpapawid, muling hawak ng Japan ang kalamangan. Isa ito sa pinakamalalaking puwersa ng himpapawid sa mundo. May higit 1,000 at 400 sasakyang panghimpapawid kumpara sa 861 ng Hilagang Korea. May mahigit 200 fighter jet ang Japan, kabilang ang ilan sa pinakamalalakas at pinaka-stealth tulad ng F-35, kasama ang 55 transport craft, 400 plus trainer, 140 plus special mission aircraft, 10 aerial tanker at halos 600 helicopter, 119 na attack helicopter. Mas kaunti ang Hilagang Korea sa halos lahat ng kategorya, pero mas marami ito ng fighter jet na may tinatayang 300 at 68. Tulad ng tangke at puwersang pandagat, karamihan sa eroplano ng North Korean Air Force ay luma at lipas na. May ilan sa kanilang mga eroplano na pinaniniwala ang mahigit 80 taon na ang tanda at lubos na hindi na angkop para sa aktibong serbisyo. Sa ika-21 siglo, karamihan sa kanilang eroplano ay luma at gawa ng Soviet at China. Maliit ang tsansa ng mga iyon sa kahit anong direktang labanan sa himpapawid laban sa mga katumbas na eroplano ng Hapon. Kaya kahit subukan ng Hilagang Korea na umatake sa Japan sa himpapawid,
malaking hamon pa rin ang kahaharapin nila. Lilipad ang mga jet ng Tokyo gamit ang mataas na sanay na piloto at makabagong avionics para makamit ang dominasyon sa himpapawid. Kaya kung hindi mananalo ang Hilagang Korea sa lupa, sa dagat o sa himpapawid, isa na lang talaga ang natitirang opsyon nila. Malaking bahagi ng arsenal ng Pyongyang ang mga misil, pati na rin ang ilang drone. Ang militar ng Hilagang Korea ay patuloy na gumagawa at sumusubok ng iba't ibang uri ng cruise at ballistic missiles. Kabilang na ang Hwasong 12, 13, 14 at 15 pati na rin ang KN-01 at Pukoksong 12 at 3. May mga ginagamit na rito, habang ang iba ay dinedevelop pa at paulit-ulit na ipinapakita at ipinagmamalaki ng Hilagang Korea ang umano'y kakayahan ng kanilang mga misil na sinasabing mayroon silang mga sandata na kayang tamaan halos anumang target saan mang panig ng mundo at kayang maglakbay sa hypersonic na bilis upang makaiwas sa pagharang ng mga air defense system. Ang tanging paraan para magtagumpay ang Hilagang Korea sa pag-atake o digmaan laban sa Hapon ay sa pamamagitan ng kanilang mga misil. Kailangan nilang mahuli ang kanilang kalaban na hindi handa at tamaan ang isa o higit pang mahahalagang target ng halos walang babala. Maaaring gamitin ang mga grupo ng drone para subukang malampasan ang depensa ng Hapon at maipadala ang mga misil sa mga target. Pero may malaking butas sa planong yan. Ang Hapon ay may ilan sa pinakamagagandang depensa sa himpapawid sa buong mundo, gamit ang makabagong teknolohiya at isang patong-patong at konektadong network ng mga sistema. Kasama dito ang Aegis sa dagat, Patriot Advanced Capability, 3 sa lupa, at mga regional surface-to-air missile systems. Lahat ay pinatatatag ng makabagong radar at surveillance stations at pinalalakas pa ng mga kagamitan at intelihensya ng Amerika. Agad na malalaman ng Hapon kung may mga missile na papunta sa kanilang direksyon at may mga kagamitan silang handang gamitin para salagin ang mga ito. Kaya kung iisipin natin na magsisimula ang anumang haka-hakang labanan sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng isang missile attack mula sa Hilagang Korea, ganito ang susunod na mangyayari sa kanilang advanced na depensa laban sa hangin at misil. Kaya ng Hapon salagin ang anumang ballistic o cruise missile na papasok sa himpapawid nila. Agad na imomobilisa ang mga barkong Aegis at pasi-3 batteries para protektahan ang mga urbanong sentro tulad ng Tokyo, pati na rin ang mga mahalagang infrastruktura gaya ng mga pantalan at paliparan. Patuloy na magbabantay ang mga sensor network at radar sa himpapawid. Nagbibigay ng napakahalagang kaalaman sa sitwasyon, intelihensya, at pinananatiling alam ng Hapon at ng mga kaalyado nito ang anumang susunod na pag-atake. Malaki ang tsansa ng Hapon na masalag at mapabagsak ang missile mula Hilagang Korea bago ito makapaminsala o makasugat. Depende pa rin ito sa uri at dami ng gagamiting missile. Maaaring magsimula ang Hilagang Korea sa katamtamang pag-atake para subukan ang depensa ng Hapon, bago sundan ng mas malakas na opensiba gamit ang drone at hypersonic ballistic missiles. Maaari ring gamitin ng bansa ang cyber army ng mga hacker para pahinain ang mga sistema at digital na infrastruktura ng Hapon mula sa loob. Gayunpaman, magiging napakahirap para sa kanila na magtagumpay. Ang Hapon ay kilala bilang isa sa mga nangungunang bansa sa teknolohiya, na may malalaking kumpanya at pinakamahusay na cyber teams sa mundo. Dapat itong mabilis at epektibong tumugon sa anumang pagtatangkang digital na digmaan. Gayunpaman, ang kombinasyon ng cyber warfare at biglaang pag-atake ng mga missile ay maaaring sapat na para mabigla kahit papaano ang Hapon. Maaaring may isa o higit pang mga missile na makarating sa kanilang target na lokasyon, na maaaring magdulot ng malawakang pagkawala ng buhay. Lalo na sa masikip na urbanong sentro tulad ng Tokyo, ang pinakamalaki at pinakamaraming tao sa mundo. Sa alinmang kaso, kung makalusot man ang mga missile o lahat ay mapabagsak ng air defenses, magiging mabilis at matatag ang tugon ng Japan. Agad itong hihingi ng suporta mula sa pinakamalapit at pinakamalakas nitong kaalyado, ang Estados Unidos. Dahil may mga base ang Estados Unidos sa Japan at Indo-Pacific, madali nitong mapapadala ang puwersa, mga jet, at mapapalakas ang depensa ng Tokyo sa loob ng ilang minuto. Malaki ang posibilidad na sumali rin ang iba pang mga kaalyadong bansa, kabilang ang South Korea, Australia, at mga bansang kasapi ng NATO. Kahit umaasa ang North Korea
sa tulong ng Russia at China. Malabo namang gustuhin ng mga ito na makisali sa direktang labanan laban sa Estados Unidos at NATO dahil sa banta ng ikatlong digmaang pandaigdig. Maaaring mapilitang magpakalma ang Pyongyang o malagay sa panganib na mabura ng Amerika ang kanilang rehimen. Sa madaling sabi, matatapos na ang digmaan bago magsimula at maliban na lang kung handa itong magpakawala ng mga nuclear missile at isugal ang tuluyang pagkalipol, wala talagang kahit katiting na tsansa ang Hilagang Korea na manalo. Hindi man pinakamalaking hukbo ang Hapon, handa itong ipagtanggol ang sarili at may malalakas na kaalyadong handang tumulong. Ngayon, pwede mong malaman kung paano nagiging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig ang pabago-bagong rehimen ng Hilagang Korea sa video na ito. Bilang alternatibo, para sa isang mas tiyak na halimbawa kung paano ang tila kahanga-hangang hukbo ng Pyongyang ay hindi pala ganoon katatag gaya ng inaakala. Panoorin ang video na ito tungkol sa tila walang silbi na nuclear submarine ni Kim Jong-un. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notifications kung hindi mo pa nagagawa para malaman mo agad ang pinakabagong balita tungkol sa militar mula sa Asya at sa iba pang bahagi ng mundo kapag ito ay nangyari.